Answer ad cautelam. Ad cautelam. Ano yung ad cautelam? Latin words yan. Mga Latin yan eh. Parang masarap kainin eh. Pag sinabi kasi sa yung mga abogado, pag gumamit ng ad cautelam, Opo. minsan eh, may mahaba pang ano yan eh. May mahabang answer ex abundante ad cautelam. Ganun pa eh. Ito may shortcut yan. Ibig lang sabihin, sinasagot kita na mayroong babala. Ba, may babala. Ba, may warning pa, Ibig sabihin, yung gusto kong maintindihan mo na kaya kung bakit kong sinagot ng ganito. Okay, okay. Kamukha nung kanyang ginawa, kaya niya sinabing ad cautelam, kahit na sumasagot ako sa'yo, hindi ko itinatanggi na, hindi ko kinikilala pa rin na may jurisdiction pa rin ang impeachment court. Kasi baka akalain nila, sumagot ka na eh. Di inaamin mo yung jurisdiction, hindi kaya nga ad cautelam. Yun ang ano. Hindi pa subali. Yung pala ibig sabihin. Meron siyang itinitirang ano, hindi ko, sasagot ako pero hindi ko kinikilala. Yun ang ad cautelam. Ayun. Di ba? So bagamat sumagot siya, hindi naman ibig Sa mga sabihin tweet, pag sinagot ko kanya, parang hindi ko dinideny. May denial ako dyan. Kaya meron siyang tinatawag na affirmative defenses. Meron siyang affirmative allegations, meron siyang affirmative defenses. Dito sa kanyang sinabi, may tatlo ko nakita. Sabi niya, itong pang-apat na impeachment na i-file ninyo, it is void ab initio. Sabi niya, yun ang una niyang ground. Kasi sabi niya, kaya void ab initio, you violated the 1-year ban rule. Di ba? Pinag-uusapan natin. Ng impeachment. Kailangan nating inuli. Bakit nila pinipilit na talagang yung pang-apat ay parang wala ng silbi? Sapagkat meron silang ipinail na unang tatlo. Yes. December 2, 2024, nag-file ng impeachment complaint. Ito verified ha. Tsaka may endorser yan. Walang depekto, in-endorse. Sana man lang, kaya naman hindi namin ginalaw, walang nag-endorse eh. Kasi may balita nga ako nung sineserban ng kopya yung House of Representatives, ayaw daw tanggapin eh. Ganun po? Oo, nagkaroon pa yata ng pagdududa. Tatanggapin ba natin ito? Hindi. Kasi nung ibinabalik, di ba, yung kopya ng kanilang Hindi, nagkaroon talaga ng matagalan. Nagtawagan pa ng kung sino-sino. Inabot yata ng 5 oras bago tuluyang tanggapin. Ito yung nakakapagtaka eh. Parang hindi nakahanda yung prosecution panel. Ba't di mo tanggapin? Sa regular court kasi, dinimanda mo si palagi kayong dalawang ginagawa. Wala naman ako magagawang example. Ikaw naman ngayon nang demanda kay Jen. Sasagot si Jen ngayon. Ngayon, bago niya i-file sa korte, titingnan ng korte kung binigyan ng kopya. Kung binigyan mo na si... kasi kailangan mong bigyan. Hindi tatanggapin ng korte, hindi mo ba binibigyan yung kalaban? Pagka nakita niya, kasi either meron kang nakadikit na yung stamp. Okay. Halimbawa, yung ginamit mo yung postal, meron ka resibo ng yung tawag doon kasi yung meron kang, nakalimutan ko na yung mga termino eh, meron kang resibo, ikakapit mo ngayon doon sa nang ipapile mo sa korte. Nangangahulugan na yon, binigyan mo ng kopya. Ganun din yun. Sa mga tweet, ipapile niya sa korte, sa impeachment court, hanapin ng impeachment court, teka mo na, binigyan mo na ba yung kabila? Ibig sabihin, yung prosecution. Kung mo, mga seasoned lawyers ito, minabuti muna nilang yung kopya, hand carry din ha? Hindi nila ginamit ang postal office. Okay. So, pumunta sa opisina. Ito na mabalita ko lang. Parang totoo naman eh. Di man dinideny eh. Nagkaroon na, teka, matatanggapin ba natin? Nakakatawa eh. Bakit hindi mo tanggapin? Yun ang proseso. Hindi tatanggapin ng impeachment court yung sagot ng Vice President kapag walang batayan na ikaw, binigyan mo muna yung kabila. Siguro, napagmuni-muni nila, sige, tanggapin na natin. Muntik nang natapos ang isang araw yata eh. Di kasi ang kanilang parang pagdududa kong tatanggapin ba dalaw hindi kasi ang dating parang ibinalik yung impeachment complaint yung kabuuan. Hindi na yun. Wala na sa usapan yun. Ang usapan, yung sagot ni BP. Bago nga isoli, nag-issue naman ng summons eh. Sasagutin naman yun. So, proseso yun eh. So, binigyan na siya ng 10 araw. Wala ka namang hindi niya sagutin sa loob ng 10 araw. Nagkataon lang kasi, yung 21, Sabado, wala namang opisina. Kaya Lunes sila na sumagot. Kaya talagang napunta ng 23. Ngayon, di 23.
Kung sasagot ngayon ang House of Representatives, 5 araw, edi 28. So na yun. Oo. Tama. Opo, July 28, ang araw ng SONA. Tama. July 28. Oo. Oo. Paano ngayon yan? July 28, Oo. tapos na yung ano, di ba? Una, June pa lang tayo, Kong. Hindi, June. June June 28 ang ibig June 28, opo. Oo. June 28 ang ibig ko sabihin. Opo. Oo, di tapos. Ha? Kailan ang session ng ano? Kailan yung regular session ng 28? Kasi naka-sinid yan eh. Opo, oo. Ay, di ang papatakbo yun Nakumpis tuloy ako. June 28 ang June ibig ko 28, sabihin. opo, oo. Ngayon, ang regular session, magsisimula nung halos sa ayon sa mandato ng saligang batas. Ha? Ano ba yun? Section 15, Article 6. Opo. Fourth Monday. Nagkataon yung fourth Monday, yung dinasona. Opo, 28 nga po yun ng Hulyo. Oh, ngayon yung pag ano ng 28 ngayon ang plaso ng ano ng prosecution. 5 days eh. Opo. Oh. June 28. Ano opo. yung June 28? Anong araw yun? Ano na nga ba ngayon? 26 ngayon eh. 6. Oh, ano? Papatak na linggo. Linggo nga. Oo. Sa linggo na. Oh. So, linggo na darating na po. Kasi Oo. 30 yung, 30 yung Lunes eh. 27. 28 bukas. 28 bukas. O bukas. Oo, bukas. 29. 30 yung Lunes. O, Sabado po pumatak yung ano. Oh. O. 30 tapos na ang 19th Congress. Ayun na nga po, yung Lunes Sa na Monday. tanghaling tapat. Di ba ang pinag-uusapan natin? Ano ba yung wakas ng 19th Congress at yun naman ang pagsisimula ng 20th Congress? Opo. Di ba? June 30 Kaya akala mo ng talaga tanghaling ano, tapat. parang isinulat sa ano talaga, Oo, parang nga po. parang kwentado eh. Oh, parang- sabi niya, Parang may hula eh. Oo. Di mo nakita? Parang ano eh, parang nakasulat sa Oo. 10 days kanya. Opo. Oh, ba sinasabi nila? Talaga yatang kinuwenta yata talaga ni Chis ito eh, sabi niya. Malay mo, di ba? 10 days. Oo. June 11. Ay, pumatak nung Eh, di 23. 21. Opo. oo. 21 Sabado. Opo. 22 Linggo. Opo. O naghintay siya ng Lunes 23. 23. Pagkatapos ng 23, sasagot sa loob ng 5 araw, 22. magiging 28, June 28 naman yan. Sabado na naman yan. Oho. Linggo. Ang 29, Linggo. At 30. At Lunes. 30, Lunes. tapos ang 19th Congress. Ano ngayon ang gagawin mo? Tapos na eh. Ayun na nga. Parang nag-ano lang, parang Parang formality na lamang ang nangyari doon. ibig sabihin talagang nagpasahan lang ng mga papel. Oho. Pagkatapos niyan, tapos na tayo. Yun ang simula ngayon ng 20th Congress. Oho. Ngayon, yung pagsisimula ng 20th Congress, nakaano pa rin eh. Naka-recess pa rin po naka-recess kayo. Wala pa namang Kaya ang session nun. sinasabi ko, operationally, ibig sabihin, yung inaugural session, 1 month later. Yes po. Or July 28. July 28 ng Tama. umaga yan. Opo. Oo. So meron talagang interregnum. Merong pagitan. May pagitan talaga. Oo. Pagkatapos, ito ang issue eh. Hindi kinakailangan itawid mo. Teka, paano mo itatawid? Sige. Paano mo itatawid? Isang buwang singkad, sabi nga ng matatanda. Opo. Paano mo itatawid? Wala namang session. Hindi naman tatawag ng special session ng President. Oho. Yun naman Senado, merong karapatang tumawag ng session, Opo. special session, kahit walang tawag ang Presidente, kung ang gagawin mo ay salig doon sa mga kondisyon na nandun. Oho. Halimbawa, nawala ang Vice President. Kailangan maghirang tayo ng Vice President. Ayun, yun pala kababalian. Oo. Opo. Ay, medyo hindi na makaganap ang Pangulo sa kanyang katungkulan. Opo. Kailangan tayo magsesyon. Mm-mm. Yung mga ganun. Ayun. Wala namang ganun eh. Paano ngayong mabubuksan yung isang buwan? Walang extraordinary, no? Oo nga naman. Merong isang buwan na pagitan Oo. sa kamatayan ng 19th Congress Oo. at pagsilang ng susunod na 20th Congress. Naintindihan niyo? Ika-20 tatak yun. Kasi hindi naintindihan eh. Oo. Ang simula Oo. ng ika-19 na tatak Matatapos. at simula naman Nagka-20 nagka-20 tatak. May isang buwang katahimikan. Kahit tayo lang nagkakaintindihan ng tatak eh. Opo. Pero Mga ating mga sa maliwanag na pag-uusap, Oo.
Di kaya natin dinidetalye para maintindihan ng kababayan Yun na natin. nga po. So, Medyo may kahirapan ito eh. So, paano mangyayari? Kasi sabi nga yun, Nelson, Eto ngayon ang labanan. may isang buwang katahimikan. May isang, kahit isang araw na katahimikan, ibang usapan yun. Ay, opo naman. Yung pa kayang isang buwan na katahimikan. Oo. Sa Biblia yun. 30 Ang isang araw. Ay, opo, 1,000 taon po araw yun. na katahimikan, 1,000 taon. Opo. Kaya huwag niyong ginagawang maliit na bagay. Malaking bagay po yung 30 araw na yun. Oo. Tingnan mo yan, direct, yung ating cameraman, nakatingin ng direct. Akala mo, naintindihan na niya. Tatango yun. Mukhang nakukuha niya na. Alam ni Kuya Pling yun. Ngayon, Oo. may isang buwan tayong pagitan. Oo. Tanong. Kumbaga, ito yung papel eh. Di ba? Opo, Yan ang pinag-uusapan eh. Opo. O ito yung ano. Paano mo itatawid dito yan? Ito yung pagitan eh. Oo. 30 araw ang pinag-uusapan. Paano mo itatawid dito? Yan ang matindihang debate ngayon. Kasi nga talagang, as in, wala namang sesyon. As in, literal eh, magkakaroon ng 30 araw na katahimikan talaga. Wala. Nasa saligang batas mismo ang naglagay ng pagitan. Ayun. Basahin mo, Section 15, Article 6. Opo. The commencement of the regular session of the incoming Congress is the 4th month Opo. of July. Yun na zona. Ayun. So, hindi naman uubra na pagdating yun ng 28 ng umaga. Hindi, siyempre merong tatayo doon. Oo. Nanguna niya sa, beta, alam mo naman ang Botohan mo na yan eh. Speaker at saka hilig tumayo dyan Senate President muna, di ba? siguro, sabi siguro, parliamentary inquiry, Mr. President. Oo. Kausap niya si Chis Escudero. Kunwari, si Halimbawa, opo. Palagay mo si Chis Escudero pa rin ang Senate President. O yan, oho. Na hindi nakuha ni Robin Padilla kunwari. Opo. Mr. President, Oo. parliamentary inquiry. What is the parliamentary of the gentleman or the Blah, blah, blah. lady of blah blah blah? Opo. Mr. President, I want to know what happens to the impeachment blah blah blah. It is not in our agenda today. Oo nga. Wala naman. Kasi wala sa agenda pa yan. Ano isasagot ni ano? Yan na yung banatan. No. Sabi niya, the Senate is a continuing body. Oo. Ayan na, mag-uumpisa na naman yan. Ang pagkakaiba lang noon, wala ako eh. Ayun. Ngayon, nandito na ako Sa 20th Congress, nandiyan na kayo. di ba? Oo. Ando na. Yan ang magiging senaryo ngayon. Ayun. So parang... Pipilitin nila ngayong itawid. Kaya ang tanong ko, isa lang na paano mo itatawid? Oo nga, no? Sino ang magtatawid? Paano mo itatawid? Anong paraan ng pagtawid? Oo. Kasi Diba? yung sinasabi nga, narinig natin, di ba, yung carry over provision, wala talaga doon sa ano eh, na mula sa 19 Congress, kung impeachment usapin, walang nakalagay na automatic na papasok sa susunod na Kongreso eh. Di ba, Sen? Diba? Yan nga. Yun ang magiging nga, debate ngayon kung paano, magandang abangan yan. Oho. Pero ang itinatanong din ng iba, Sen, ay ano ba yung ipinail na reply ng Vice President? Kasi Answer ang tawag doon. Answer. Ang reply, yung sa prosecution. Okay. Yung answer.